Ang lahat po ba'y pinagpala ng Diyos? Ang lahat nga po ng pinagpala ng Panginoon ay pumalakpak ng malakas. Come on, church. The best clap offering for the Lord. Hallelujah. Pwede po bang lahat tayo tumayo? Muli, tayo po ay mananalangin. Ama namin, Diyos, kami po ay nagpapasalamat. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, for this is your divine appointment for us, for each one of us. Walang nagkataon, o Diyos, walang aksidente, Panginoon, sapagkat ang lahat ng bagay ay alam mo at ang lahat ng bagay, Panginoon, ay nagkakalakip-lakip ayon sa iyong kalooban. Kaya, o Diyos, salamat po sa presensya mo sa amin ngayong gabi. We thank you, Holy Spirit, for being active right now in our midst this night, o Panginoon. At kami, Panginoon, ay humihingi, o Diyos, Lord, patuloy, Panginoon, na linisin mo kami, Panginoon, sa oras na ito. Humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang at lahat ng aming karumihan, O Diyos, laban sa iyo. At, O Diyos, help us, O God, to anoint our ears, anoint our hearts, our eyes, Panginoon, nang kami makakita, makadinig, at kami maging sensitive, O Diyos, sa iyong pangungusap, sa iyong Santong Espiritu, sa aming kalagitnaan ngayong gabing ito. Panginoon, at Lord, we pray, Panginoon, what we pray, O Diyos, is for your word to strike each heart, Panginoon, in this person individually, O God, sa gabing ito, Panginoon. At Lord, ang salita mong ito, Panginoon, siyang magtuwid, magpaalala, magbago, Panginoon, at siyang mag-comfort sa amin, Panginoon, at magpagpala sa gabing ito, Panginoon, sa bawat sa amin. Maraming salamat po, sapagkat alam namin, O Diyos, nakikilos ka pa mas lalo, Panginoon, sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen, ng Amen at Amen at Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon po, yan, praise God. Kitang-kita ko po sa mukha natin na tayo ay pinagpala ng Diyos. Amen po ba? No? So, sino dito ang talagang pinagpala ng Diyos at talagang masaya? Ano? Amen po ba? Huwag kayong mag-alala, mga kapatid, dahil mas marami pang paparating at mas marami pang gagawin ng Diyos sa atin sa gabing ito. Kaya, bibigyan ko kayo ng tip. Ano po? Every time that we are going to come at the gathering, kahit walang maliit na gathering, walang cell group lang, walang Bible study lang, walang prayer meeting lang, walang main event ang gawain ng Diyos. Ano po? Ang lahat ng gawain ng Diyos is gawain niya. And it is a best time, it is a main event para sa atin. Kahit anong klaseng gawain ng Diyos yan, ang Diyos ay kumikilos sa kalagitnaan natin. Amen? Saan natin makikita yan? Sa Bible. In the Bible, it says that whether 2 or 3 gathered in thy name, He is in the midst of us. So, ibig sabihin, pag present ang Diyos, aba mga kapatid, makasabi ba nating small event yon? Amen po ba? So, di ba, kunyari, present po sa kalagitnaan natin si Trump, ano? Si Trump nandiyan nakaupo. So syempre, iba yung pakiramdam natin. Teka, nandito si President Trump, 'Di ba? Parang hindi tayo basta-basta uupo ng ano, 'di ba? Hindi natin iismulin yung gawain. Bakit? Nandun may big man doon. Amen? Andun yung presidente ng US. Amen po ba? How much more pag ang Diyos ng mga Diyos, ang King of Kings and Lord of Lords, ang presidente ng mga presidente ay nakaupo sa ating kalagitnaan. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Diyos na yan. For He is in the midst of us right now. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ngayon pong gabing ito, mga kapatid, expect something na ang Diyos ay kikilos at kikilos ang Diyos sa ating kalagitnaan. Amen po ba? Kaya wag natin hadlangan ito. Ito pa. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral at kung makikita natin, mga kapatid, sinong mga nakatanda ng mga dati nating pinag-aralan? Yeah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Alam mo ba, yung preparing for us to be ready, ano yung una? Number 1 is the oil. Yung mga nakakatulog, ano, yung mga nagle-less na ng oil.
sleep, tawag dito, they are, yung mga slept, yung mga tulog. Ano po, yung mga pinag-aralan natin before. Sila yung mga less ng oil. At ngayon po, ano pa, yung about sa chains, that we have this chains to be broken. We have this chains to be, to break at talagang mapahiwalay sa atin. Ano yung mga yon? Yun yung mga naghihila sa atin pababa. Yun yung mga pumipigil sa atin. That change that will hinder us in the presence of the Lord. That change that will hinder us for more growth. At this time, mga kapatid, pag-aaralan natin is this. Ano yan? It is what? Keep the fire burning. So, keep the fire burning. Ngayon, Pastor, bakit po natin kailangan pag-aralan itong mga to? Bakit natin kailangan pag-aralan yung mga paghahanda? Bakit natin kailangan pag-aralan yung mga, para tayo maging, yung mga paghahanda, para tayo maging handa? Bakit po? Because, mga kapatid, in the Bible, if we are going to study the life of Jesus, tutulad na sinabi ko po sa inyo before, Jesus did not just teach about the blessings for this physical earth. But rather, He taught what? The kingdom of God. Amen? Bakit kaya? Ano po? Kasi mga kapatid, Jesus is telling to you right now, our Lord God is telling to us right now that there is life after death. Amen? Tala niyo po ang sinabi ni Jesus, ang dami niya mga sinabi dito. Those who seek their life in this earth shall lose it. Amen? Kung sino yung umibig sa buhay niya dito sa lupa ay siyang mawawala ito. Pero yung maghahanda hanggang sa wakas, yung iibig sa Diyos, siyang magkakaroon ng buhay. Palakpakan nga po natin ang mga ano. Bakit? Bakit po? It is because our God is life. Tala nyo, kanina nabanggit ni Brother Orlan, ng kapatid natin, poging-pogi, ayun, sa akin, nakapot niya. Po, nabanggit ni Brother Orlan na siguro ganun yung buhay natin sa langit, no? Yung ano, yes, there is life in the heaven. Bakit? Because Jesus is life. Ano po? So sa heaven, paano mo malalaman kung ano yung meron sa langit? Kung ano yung meron si Jesus, yun yung meron sa langit. Bakit? Sa langit, maliwanag. Bakit? Because Jesus is light. Yung glorious ng Diyos, ang siya nagbibigay liwanag sa kalangitan. Kaya ang langit maliwanag. Sa impyerno, hindi. Bakit? Wala si Jesus dun eh. Amen? Wala ang Diyos sa impyerno. Bakit? Of course, yun yung create ng Diyos. Hindi lang para parusahan ang mga tao. Hindi ganun ang Diyos, mga kapatid. Create ng Diyos ang impyerno. Bakit? Dahil mahal niya ang tao. Naiintindihan niyo? Parang nakakalito po, no? Bakit ang Diyos naglikha ng impyerno? Ibig sabihin, gusto niya tayong pahirapan? Hindi po. But there is a consequences talaga sa paglayo natin sa original creator natin. Sa pagsuway at paglabag natin sa original creator natin. Kahit dito sa lupa, pag tayo gumawa ng isang bagay against the law, di ba merong parusa? Ang pinakamatinding parusa is the death penalty. Recently, may death penalty po na nangyari. Di ba, kung matatandaan nyo yun? Yung itim na bigla na lang nanaksak sa bus ng babae. So, naka-receive siya ng death penalty. So, imagine nyo, may mga parusa dito sa lupa at may mga makukulong, may mga talagang life sentence na nakaparusahan. At ang Diyos, marunong din siyang magtuwid at magparusa. Pero ang Diyos hindi po siya basta-basta nagpaparusa. He remind us first. He will not just reminding us for once, for twice, for thrice. Napakadaming beses niya tayong nare-remind. Wina-warningan. And even until now, ito po ang mensahe sa atin. Bakit? Kasi ito po yung nilagay ni Lord
na mensahe sa akin na i-share ko ngayong gabi na tayo sinabihan ng ating pastor na maghayag ng salita niya. Ito ay nilagay niya sa puso ko na ito'y ibahagi muli. Although naibahagi ko na po ito before, tandaan niya yan, pero ang Diyos may mga bago siyang revelations that He will share to us during this night. Kaya maging excited tayo sapagkat ang Diyos ang maririnig natin ngayong gabi. Amen? Sige pa, palakpakan natin ang Panginoon. So there is life after death. Now, tingnan niyo po the physical, kung gano'ng binigyan ng halaga ng Diyos ang life after death, mga kapatid, ang kingdom of God. Bakit? Kasi after this body, kurutin niyo yung sarili niyo. Yan. Yan. Iwagwag niyo yung mga katawan niyo. Yan. After that body, yung gumagalaw na yan, pag namatay ang katawan, if the physical body died, if the physical body become dead, the dead body hindi na makakagalaw. Patay na. So, this dead body will not move anymore. Cannot move anymore. Cannot think anymore. Hindi na makakapag-isip, hindi na makakapagsalita, hindi na makakagalaw, hindi na makakapag-react. Bakit? Patay na. And this dead body, mabubulok. Pero may mas important na sinabi ang Diyos. Kaya ang sinabi ng Diyos, kung sino mag-iibig sa kanyang buhay, dito sa lupa, siyang mawawala ito. Nakukuha niyo po? Kasi kung iibigin mo yung itong katawang ito na maagnas din, siyang mawawala ito. Yes, you can be the rich man of this world, pero after that life in this earth, it will be passed away. But the most important thing that God taught us is to have an importance of the life of what? To the second death. What is that? It is our spiritual. After that, the first death happened, yung first death, mga kapatid, yung physical form mamamatay, maaagnas. Lalabas yung espiritu na may kaluluwa. Yung espiritu na may kaluluwa, yun yung nakakapag-isip. Yun yung nakakapagsalita. Yun yung may pakiramdam. Yun yung ikaw. Ha? Sabihin mo sa katabi mo, yung espiritu mo, ikaw yun. Yun yung tunay na ikaw. Amen? Nakukuha po ninyo? Yun yung tunay na ikaw. Yun yung sinasabihan ng Diyos sa Bible that for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. That eternal life is not our body in this earth, but it is our spiritual life with Jesus. Amen. Palakpakan na po natin ng Panginoon. Nakukuha po natin. So, yung espiritu na ito, na may kaluluwa, yung nakakaramdam, yung nakakakita, yung nakakapagsalita, ito, yung ikaw mismo. It is your spirit. So, kung nakakaramdam ka, may espiritu ka. Amen? Amen po ba? Kaya yung mga wala ng pakiramdam, tingnan nyo, baka mawala ng espiritu yun. Amen po ba? Tingnan nyo yung katabi nyo, nakakapag-isip pa ba yan? O, may espiritu pa. Amen po ba? Yung nakakapag-isip na, yung nakakaisip na yon, it is the Spirit. Tingnan niyo po yung tulad ng example lang ating pastor sa Bible study. Yung taong mayaman in the Bible and yung taong mahirap. Tingnan niyo, yung taong mahirap, he is just a very poor man. Siya yung tagakain ng tira-tira ng taong mayaman. And yung taong mayaman na nag-enjoy dito sa lupa, is talagang masagana at maluwan ng buhay niya dito. May mga katulong, may mga yaya, masagana sa pagkain. Compare dun sa taong mahirap na halos hikahos talaga. Yung mga simot-simot lang ang kinakain niya. Ganun lang yung mga kinakain niya. So after that life in this earth, saan sila napunta? Yung taong mahirap, which is nakapaghanda. Ano yung prepared na yun? Ano yung readiness na nagagawa niya? He have the relationship, the genuine relationship kay Jesus. After that life, he went into somewhere where Jesus is. Sino yung taong mayaman naman? Yung taong mayaman na walang ibang ginawa kundi magdamot, magyabang. Inibig masyado yung buhay niya dito sa lupa at nung namatay siya, walang Jesus sa buhay niya. Mga kapatid, sad to say, may napanood ako sa Facebook na, ikaw ba, sabi ng babae, ikaw ba,
sigurado mo ba na ligtas ka? Sabi nung matanda, oh, born again ako eh. Although, kasi ang context ng video is, yung matandang babae is, pinuna niya yung isang babae, na which is unbeliever, hindi siya naniniwala sa Diyos, nang in a condemning way. Which is hindi ganun yung way natin para mag-evangelize, mga kapatid. God taught us to evangelize with love. Ang ituturo natin sa sanlibutan kung bakit ang mga taong ito ay magha-harvest tayo ng soul. Bakit? Kasi ang sanlibutan makikita niya ang pag-ibig ni Kristo sa lahat ng taong tunay na umiibig sa Kanya. Amen po ba? Not the condemn. Hindi para i-condemn ang sanlibutan dahil kayo makasalanan. No, mga kapatid. Hindi natin titignan yung sarili natin na tayo ay mas mataas sa iba. Dahil, or tayo mas banal sa iba. No. Lahat tayo ay naligtas sa biyaya lamang ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, sinasabi sa atin ng Diyos, to prepare us for us to be ready through what? To keep our fire burning. Sabihin nga po natin, keep the fire burning. Ano po? So basahin po natin ito. Sabay-sabay natin basahin. Ang sinabi sa Leviticus chapter 6 verse 8 to 13, then the Lord said to Moses, give Aaron and his son the following instructions regarding the burnt offering. The burnt offering must be left on top of the altar until the next morning, and the fire on the altar must be kept burning all night. So ilang beses na sinasabi yung burnt offering. Keep the fire burning. Bantayan po natin yan, that must be kept burning all night. Bantayan po natin yung word na yan. Ano po? Tanan niyo po sa verse 10, in the morning, after the priest on duty has put on his official linen clothing and linen undergarments, he must clean out the ashes, of the burnt offering and put them beside the altar. Then he must take off these garments. So nagpalit na naman. Change back into his regular clothes and carry the ashes outside the camp to a place this ceremonially clean. Dala niya pa, Meanwhile, the fire of the altar must be what? Kept burning. It must never go out. Each morning, the priest will add fresh wood to the fire and arrange the burnt offering on it. He will then burn the fat of the peace offering on it. So kaya yung mga matataba, kay Lord kayo. Kasi ang sinabi, the fat portion belongs to the Lord. Kaya yung mga matataba, kay Lord. Amen? Yung mga mapapayat, kay Lord din. Amen po ba? Amen po ba? Ano po ba? The fat of the peace offering on it. Sa verse 13, remember. Tignan mo, sinabi pa ng Diyos. Inulit pa niya ulit. Hinaluan na niya. Remember. So, diniinan na ng Diyos ito. Remember, tandaan nyo. The fire must be kept burning on the altar at all times. Mga kapatid, pag nagbabasa tayo ng Bible, pag ang isang sentence inulit, pag ang isang word inulit, pause ka muna. Kasi pag ang isang bagay inuulit sa Bible, ang isang sentence, ang isang word inuulit, may mahalagang detail, may mahalagang information na pinatutukoy ang salita ng Diyos tungkol sa bagay na yon. That is why you have to pause. You have to think about it. You have to pray and ask for the Holy Spirit, for the word. Ano ba Lord yung sinasabi mo sa akin sa salitang ito? Bakit ba ito ay nandito? At ang Diyos ay siyang magsasalita sa iyo at mangungusap sa atin. Amen po ba? It must never go out. Ngayon, ito ang pag-uusapan natin. Balik tayo ulit sa verse 8. Then the Lord said to Moses, give Aaron and his son the following instruction regarding the burnt offering. Amen po? So yung burnt offering, ito yung mga lalaking tupa, yung mga kambing na walang defect. Ito yung mga sinabi ng Diyos. May sinabing ang Diyos sa Old Testament, sa Lumang Tipan, na ang mga offering na pwede lang ihandog,
may mga specific na detail sa bawat hayop na pwede lang ating ihandog sa Diyos. Amen? Tanda nyo give Aaron and his sons the following instructions regarding the burnt offering. Bakit si Aaron and his sons lang? They are the high priest. Amen? Nakukuha po natin? Instruction regarding the burnt offering. The burnt offering must be left on top of the altar until the next morning. Tanda niyo po ulitin natin. Until the next morning. Until the next morning. Sabihin natin. Until the next morning. Tanda niyo yung burnt offering, kailangan maiwan sa top ng altar until the next morning. And the fire on the altar must be kept burning all night. Mga kapatid, ang fire in the Bible, it has a very strong significance. Mamaya pag-aaralan pa po natin yan. Kaya i-watch natin yung fire na yan, kasi kung sa Bible, kung titignan natin, laging nababanggit yung fire. Laging ginagamit ng Diyos ang fire. Amen? At sa huling panahon, gagamitin pa rin ng Diyos ang fire. Para saan? Para sa kaparusahan na. Amen? Nakukuha po natin. So, give Aaron and his sons the following instruction regarding the burnt offering. The burnt offering must be left on the top of the altar until the next morning, and the fire on the altar must be kept burning all night. Ano ba? In the morning, after the priest on duty has put on his official linen clothing and linen undergarments. So, tanong nyo haharap ang priest sa kinaumagahan, haharap ang priest sa pag-offering to this offering. The priest will do the offering not in his regular clothes, but he has to wear something. Bakit? Kasi haharap siya sa presensya ng Diyos, in the presence of the Lord. He has to wear something the best. Nakukuha po natin. Kaya pag tayo haharap sa Diyos, galingan natin yung pagdadamit natin. Ano? Hindi naman yung talagang yung mga kapatid kasi, meron damit na may kasuotan sa Bible. Ano po, kung aaralin natin ang salita ng Diyos, nakalugod-lugod sa Kanya. At meron namang kasuotan sa mundo, nakalugod-lugod sa mundo. Kunyari, ba't tinatanggap ng mundo ngayon pag nakita nila na yung mga babae, mga talagang bakat yung mga wow, di ba? Wow, di ba? Kumagana tayo. Yung mga pero in the eyes of the Lord, it is not pleasing. Amen? Ang sinabi ng Diyos sa salita niya, huwag nang ikaw ang anong tawag dito? Nawala sa isip ko. Huwag nang ikaw ang maging dahilan ng pagkakasala ng ibang tao. Amen po ba? So may mga proper way of fashion tayong dapat i-follow, at may mga bagay tayong dapat talagang sundin na nakasuotan. At ang mga usong ito ang dapat nating sinusunod yung uso sa Bible. Yung uso kay Lord. Amen po ba? For the Lord says that do not conform to the pattern of this world. Because this world, etong mundong ito, itong sanlibutan ito, ililigaw ka nito kay Lord. Kanina nare-recognize po, kanina ko pa sinasabi yung world, yung life in this world, that if you love more this life in this world, shall lose it. Amen? But if you love the Lord, if you love His way, if you love His purpose, if you love His will, shall found the life. Amen? Tandaan niyo po So sa pagharap nila kay Lord, may clothing and linen undergarments. He must clean out the ashes of the burnt offering and put them beside the altar. Tandaan niyo, so sa paghahandog kay Lord, hindi lang basta mag-o-offering kay Lord sa altar, hindi lang basta sila mag-o-offering sa altar ng sacrifices nila sa paghahandog nila, sa pagsamba nila sa Diyos. Tandaan niyo yung ang hirap ng buhay nila dati sa lumang tipan, mga kapatid. Bago ka kunyari may kasalanan ka, para ikaw ay mapatawad ng Diyos, kailangan mong bumili. Kailangan mong mag-offer ng isang tupa, kaya rams. Kung ngayon yan, magkano yung isang baka dito? Di ba? Mga 1,000 na yun, di ba? Yung isang buong baka, iaalay mo, dadalhin mo dito. Pastor, ito po, nagkasala po kasi ako, ito yung baka namin. Di ba? Di ang kalat dito sa church, hindi tayo pwede nakakarapit dito. Di ba po?
Kaya mga kapatid, alam niyo kaya dapat talaga nating pasalamatan ang Diyos. Etong si Jesus, bakit? Kasi siya na yung namatay. He is the perfect sacrifice already. And those who will believe in Him shall not perish but have everlasting life. Kaya hindi na natin kailangan mag-offer ng mga hayop para tayo patawarin ng Diyos. Bakit? Kasi tayo pinatawad na ng Diyos sa biyaya ni Jesus. Amen? Tayo napatawad na bakit we are living in the grace period. Ano po? Kaya hindi na natin kailangan mag-offer ng mga fat rams, ng mga sheeps. Ano po? Hindi na natin kailangan mag-offer ng mga yan. Bakit? Kasi may namatay na sa altar. At itong si Jesus na ito, siyang pumasok sa altar. Ang mga kapatid, in our days today, ang altar, in our generation, sa New Testament, ang altar na sinasabi is none other than our heart. Amen? At si Jesus na ito, siyang pumasok sa atin. That is why the perfect sacrifice happened. And we just have to repent to our sins. At talagang magsisi ng totoo sa Diyos. Hindi na tayo, kasi pag sabi niyong repent, hindi kayong naliliguan naman pa. Ang repent is turning away. Tatalikuran mo talaga yung buhay mo dati at susunod ka sa buhay ni Jesus. It's a life to be like Jesus. Amen po ba? So he must clean out the ashes of the burnt offering and put them beside the altar. Ano pa po? Then he must take off this garment change back on into his regular clothes and carry the ashes outside the camp to a place that is ceremonially clean. Ngayon mga kapatid, ito ang tanong dyan. Ano ba yung ashes na sinasabi dyan? Kasi tanong nyo nung tayo kumilala kay Kristo, si Jesus pumasok sa atin. The Holy Spirit came into our life, which is present today, at nararanasan natin sa araw-araw natin pamumuhay. Ngayon, ano yung ashes na sinasabi at ano yung turo na sinasabi ng Biblia mula dito? Yung burnt offering na ito, ang sinasabi nila, the fire must be kept burning. Ngayon, mga kapatid, ano nyo sino dito yung namuhay sa bukid? Nakapamuhay sa bukid. Sino dito yung marunong magpaapoy ay yung mga wala pang kalan before? 'Di ba? Yung mga nangunguha ng panggatong. Amen. So kung tayo magpapaapoy ng pitak-pitak na mga kahoy, mga kapatid, yung wood, that wood will be burned. Amen. Amen. Nakukuha po natin. Will be burnt and burned. Itong mga kahoy na ito, na tipak-tipak na kahoy na ito, mag-aapos ito at maglilingas ito. At habang naglilingas ang apoy, ang sinasabi ng Diyos, ang kailangan itong, and the fire on the altar must be what? Kept burning all night. So in order for that fire, kasi sinasabi ng Diyos, i-maintain mo yung apoy. This fire must be maintained all night. Kailangan magdamag, hindi mamamatay. Tanong nyo, kasi ang Diyos pag nagbigay siya ng example, detail. Binigyan ng example si Noah, kung paano gagawin ng barko, ang malaking barko, detail, very detail, anong sukat ng barko, anong sukat, ano yung mga kailangan gawin, detail. Ano po, at sinasabi ng Diyos dito, kila Aaron, kila Moses, kay Moses, ang sinasabi dito, ipinapagawa kay Aaron sa kanyang mga anak, the high priest, that this fire, yung burnt offering na ito, the fire must be kept burning. Kailangan yung fire na nasa sa atin, mga kapatid, kailangan manatiling nag-aapoy. Nakukuha po natin. Tanong niya ba, yung 10 virgins, yung 5, mauubusan ng langis at mawawalan ng apoy. Yung 5, which is they're ready, that they have their oil, and the fire on their lamps is burning. Amen po. Nakukuha po natin. Nakakasunod tayo. Andiyan pa po ba kayo? So nag-aapoy yung apoy ng at nung dumating yung bridegroom, nakapasok yung 5, which is the wise, and the fools left. At nung sila'y kumakatok, sabi nila, sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Ngayon, ano yung aral na sinasabi ng Biblia sa atin dito?
Mga kapatid, itong ashes na ito, ito yung sinabi kong altar, which is our heart. Ano po? Ayan. Tignan nyo, ito yung itsura ng apoy. And the Lord says that this fire must be kept burning. Ngayon, paano mo i-maintain ang apoy na ito na magningas, magbaga, buong magdamag? Ha? Siyempre, ang kailangan, ang sinabi ng Bible, very detailed, he must clean out the ashes of the burnt offering and put them beside on the altar. Bakit kailangan alisin yung ashes, mga kapatid? Bakit? Kasi itong ashes na ito, mga kapatid, ito yung papatay doon sa nagniningas na apoy, doon sa offering. Nakukuha niyo po? These ashes will prevent the heat of the fire. Nakukuha natin? Andiyan pa po ba kayo? So itong ashes na ito, so kada apoy ng kahoy, habang umaapoy ang kahoy, nagkakaroon ng ashes. This fire will create ashes from the wood. At these ashes, pag ito'y nagkaroon ng ashes at dumami ang ashes, these ashes will prevent the fire. Ng katulad nito. Kaya anong sinabi ng Diyos? He must take out the ashes out and take it out to the ceremonially clean, which is their place. Ano po? Kasi may mga bawal ipasok doon at may mga pwede lang. Ganong kagrabe ang law before, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos, nabuhay tayo, tinawag tayo ng Diyos para sumamba sa Kanya sa panahon na ito na napakasagana, hindi mahirap sumamba, hindi mahirap sumunod sa Diyos. Ang kailangan lang natin, unahin natin ang Diyos at ang Diyos na ang bahala sa buhay natin. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. So these ashes, mga kapatid, ito yung magpe-prevent sa atin. Kaya ano yung pinatutungkalan ng Biblia dito? What is these ashes in our days today? Itong ashes na ito yung mga galit. Ha? Itong ashes na ito yung pagtatampo. Ito yung inggit. This ashes is the pride. This ashes is the lies. This ashes is the greed. This ashes is the unfaithfulness to the Lord. Basta lahat ng bagay na ayaw ng Diyos, ashes yan. Nakukuha po natin? So ang sinasabi ng Diyos, mga kapatid, para ang paglilingkod natin sa Diyos ay walang makasagabal, hindi tayo manlamig, hindi tayo mawala sa Diyos, hindi tayo lumayo sa Diyos. Ang sinasabi ng Diyos, take your ashes out into your life. Nakukuha po natin? So ibig sabihin, ang lahat ng bagay na hindi ka lugod-lugod sa akin, anak, alisin mo. Bakit? Kasi yung mga taong nagbabaga lang sa huling panahon, siya lang maliligtas. Nakukuha po? Nakukuha po? Ha? And these people, these Christians who are burned, talagang nag-uumapoy sa Diyos. Ito yung mga taong talagang excited sa service. Yung talagang Sabado pa lang nagre-ready na. Talagang excited sila sa gawain ng to. Uy, tara, may gawain doon ng May gawain doon ng tara, atin tayo. Ganyan. Amen? Pero yung mga taong madaming ashes, yung mga taong may mga ashes talaga, yung pupunta sa service late, tapos lalabas maaga. Imagine, may mga ganyan mga kapatid sa iba't ibang church. Hindi ko sinasabi dito, talagang may mga ganyan. May mga ganyan. Yung late na nga dumating, ikaw pa yung pinakamaagang alis. Hallelujah. So di ba, anong pinunta mo sa church? It is just the religion o si Lord talaga? Amen? Amen po ba? Nakukuha po natin, yung hindi pa tapos ang service, nagmamadali na. Yung nagpipreach pa lang si pastor, tagal naman, pastor na yan. Yung nagwa-worship ka lang na, ano ba naman itong kantahan lang ito? Pakaingay naman. Mga ganon. Ha? Yun yung mga ashes, mga kapatid na sinasabi ng Diyos.
na kailangan mong alisin. Bakit? Pag ikaw ay nag-aapoy, you have the passion for the Lord. At walang hinder sa'yo. Kahit may sakit ka, kahit malamig, kahit mainit, pupunta ka sa Diyos. Bakit? Nagbabaga ka sa Kanya. Amen. Nakukuha po natin. Kaya kahit, sige, pagod sa trabaho pero sige lang. Bakit? Kasi nga, walang ashes eh. Yung fire na may-maintain. Nagburn yung fire all night. Tignan nyo, ang sabi, all night and in the morning. So, ibig sabihin mga kapatid, yung pag-maintain natin sa fire, hindi lang siya every Sunday. Kaya natawa ako nang sinabi ni kapatid nating poging brother Orlang kanina sa testimony, na-challenge ako eh. Sabi niya, kaya mga kapatid, huwag kayong makontento lang talagang Sunday. Totoo. As long as you attend the gathering for the Lord, mas lalo nyo siyang nakikilala. At dahil mas lalo nyo siya nakikilala, mas lalo nyo siya na-experience. At dahil mas lalo nyo siya na-experience, mas lalo lumalago at lumalalim yung pag-ibig mo sa Kanya. Kaya talaga marirealize mo na yung mga bagay na sinasakripisyo mo para sa Kanya, kulang pa. Amen. Bakit? Kasi mas nakikilala mo ang Diyos eh. Amen? So ano yung mga ashes na yan, ang sinasabi ng Diyos, take out all of these ashes into your life. Para ang apoy na ito na nasa sa iyo, anak, hindi mamatay. Amen? Nakuha po natin. Ano ba? Ano po sinasabi ng Diyos? Tignan niyo po, sa Leviticus chapter 12, in the verse 12, meanwhile, the fire on the altar must be kept burning. So pangalawang beses na sinabi, it must never go out. So talagang binibigyan ng diin talaga ng Diyos na etong apoy na ito, kailangan magningas. At hindi talaga dapat mamatay. Ha? Amen po? Each morning, the priest will add fresh wood. Sabihin natin, fresh wood. Now, what is this fresh wood, mga kapatid? To the fire, and arrange the burnt offering on it, and he will then burn the fat of the peace offering on it. Ngayon, ano yung fresh wood na ito? This fresh wood, of course, tatanggalin mo ngayon yung sagabal sa apoy. Pero in the long run, yung mga wood na yun na nilagay mo doon, mawalan man ng apoy yun, mamamatay at mamamatay din yun. Bakit? Kasi mauubos yung kahoy. Kaya anong gagawin ngayon ng mga tapat na lingkod ng Diyos? Magdadagdag sila ng mga panggatong at ng mga fresh wood, which is ano yung mga yan? Yung pag-attend mo sa gathering, yung pagbabasa mo ng Bible every day, your prayer life every day. That is the fresh wood. At every time that you made that for the Lord, you seek the presence of the Lord, not just on the Sunday, but every day. Amen? Amen po ba? So ibig sabihin mga kapatid, yung paghanap natin sa Diyos, hindi lang every Sunday. Yung pagsamba natin para sa Diyos, yung pananalangin natin para sa Diyos, hindi lang every Sunday. Daily. Amen? Tanong niyo po, ang sinabi sa Joshua, chapter 1, verse 8, meditate His Word. Ano? Meditate, not just read, ha? Meditate His Word. Sabihin talagang, hukayin mo yung salita ng Diyos, bulay-bulayin mo yung salita ng Diyos. Huwag mo lang basahin na pagtapos mo basa, tapos na. Ano? Yung makabasa ka lang ng one verse at a day, okay na? Hindi po mga kapatid. Alam nyo, even me, or I know some of the pastors are like that. Nako-convict ako pag sa isang araw, hindi ako makapagbasa ng Bible. At sa isang araw, kung mababasa ko lang sa Bible, verse lang, parang it is not enough for me for that day. I have to meditate the Word at least one chapter for a day and one chapter for a night. Or mas madami pa. Pero as much as possible, minsan nga minemeditate ko yung salita ng Diyos, yung isang chapter sa buong araw. Ano, para kasi gusto kong pigain yung katas ng salita ng Diyos doon sa chapter na yon. Hanggang sa yun ay ma-absorb ko at mai-apply ko sa buhay ko. Kasi pag mga kapatid, pag talagang hinanap mo yung presensya ng Diyos, ha? Once that you soak in His presence, hindi pwedeng hindi mo mararanasan, hindi mo pwedeng hindi makakatagpo ang Diyos. Bakit? Sinabi niya sa kanyang salita, those who will,
If you seek me, you will find me. Kung sino yung mga hahanap sa Kanya, siyang makakatagpo. So, ibig sabihin, kung talagang sinsaya sa atin mo ang Diyos, hahanapin mo ang presensya ng Diyos, ikaw ang siyang makakatagpo ng Kanyang presensya. At dahil natagpuan mo ang presensya ng Diyos araw-araw, you have the fire. You have the fire. Amen? Nakukuha po natin? And this fire, mga kapatid, will help us for us to grow. For us to serve non-stoply. Tanan nyo mamaya mas babanggit kung ano yung mga nagagawa ng passion at ng fire na ito. Amen? So ano pa? Take care of your own fire. Tulad na sinabi niyo sa inyo kanina. Sinabi sa Revelation chapter 1 verse 6, and hath made us kings and priests unto God and His Father, to Him be glory and dominions forever and amen. So tingnan niyo pa, in our days today, sa panahon natin ngayon, ang high priest natin si Jesus. Amen? And God made us the priest. So sa Old Testament, merong mga priest at merong mga high priest. Ha? So sino yung magtatanggal ng ashes na yon? Sino yung mga magtatanggal ng mga, it is none other than Jesus Christ. But it is up to us kung ipatatanggal ba natin sa Kanya. Nakukuha po natin? Ang sinabi sa Leviticus sa verse 13, tinan nyo remember. Sabihin natin, muli, sabay-sabay, 1, 2, 3, remember. Remember. Tala, bakit sinabi ng Diyos, remember? Why did He said, bakit pa niya kailangan sabihin remember? Bakit? Kasi yung mga matatanda na, di ba? Aminan po tayo. Sino dito mga madalas makalimot na? Di ba? Hindi lang po sa matatanda, kahit sa mga bata. Ha? Marami po talaga dito na, ay, teka, nasan ba yung remote ng hawak-hawak ko? Tapos hawak-hawak mo pala? Sabi ko, ay, hawak ko pala to. Di ba? Amen po, nakukuha. Kaya alam ng Diyos, alam ng Diyos ang capacity ng isip natin, mga kapatid. And God said, talagang idinikdik niya sa atin at dinidikdik niya sa isipan natin ngayong gabi. Remember. What? The fire must be kept burning on the altar at all times. Ibig sabihin, your heart, your life must be kept burning for the Lord at all times. Amen? Kaya kung nakakaramdam, if you feel na minsan tinatamad ka na sa gawain, minsan parang ayaw mo na, or minsan may nakakagalitan ka na sa church, ano ba naman yun? Masyado na lang, lagi na lang ako pinupuna ng mga yun. Nung isang araw, yung t-shirt ko, ngayon pantalon, gusto mo maghubad na ako dito? Pag may mga nakaganyan na kayo na-feel, mga kapatid, i-reject mo na yon. Lord, take out all of these ashes into my heart and let me just focus onto you. Amen po ba? Kasi pag si Lord lang ang focus natin lagi, pag kay Lord lang tayo nakafocus, kahit sino pa yan. Minsan kasi talaga ang mga tao nagkakatawang ashes din. Talaga may mga ganyan gagamitan, may mga magagamit sa inyo para ikaw ay matest ang faith mo, matest ang patience mo, matest yung love mo kay Lord. Pero mga kapatid, ang sinabi ng Diyos for the final time, He said, remember what? The fire must be kept burning at all times. Once na ang fire namatay, mga kapatid, ayaw mo na kay Lord. Once that the fire lost, tinatamad ka na kay Lord. Once that the fire lost, malamig na. Once that the fire lost, okay na sa iyong magkasala. Hindi mo napapansinin yung mga maliliit na bagay. Bisyo lang yan. Maintindihan naman ako ni Lord yan. But once that there is fire in your heart for the Lord, even in the smallest detail of sin, ayaw mo. Hindi mo tinatanggap sa buhay mo. Bakit? Kasi nagbabaga ka kay Lord. You have these passions. You have this passion of your heart to serve for Him, to love Him, and to be faithful to Him. Yun yung fire na sinasabi ng Diyos sa atin na kailangan nating i-maintain up until the last days.
Palakpakan po natin ang Panginoon. And for the last time, sinabi niya, it must never go out. Once that the fire kasi mga kapatid namatay, we're in danger. We are not safe anymore. Bakit? Kasi tulad na sinabi sa kanya kanina, yun na yung mga nag-e-enjoy ng free will nila. Ay, maintindihan naman ako ni Lord eh. Yun na yung mga lumalabas sa kanila. Nasa grace naman tayo, hindi naman ako paparusahan ng Diyos. Yes. But the Lord, if you really seek the Lord, you will find the truth. And this is the truth. That your fire must be kept burning all the time. Amen? Tanong nyo ano yung fire na ito? What is this fire? This fire, mga kapatid, is a powerful symbol throughout the scripture. Paano natin masasabing powerful symbol? Tingnan nyo po Sa Sodom at Gomorrah, anong ginamit ng Diyos para sirain ng what God used for this Sodom at Gomorrah to be destroyed? God uses not the water, God uses not the earth, He uses what? The fire. Tingnan nyo every time that there is sacrifice, ano nangyayari? May fire. Si Elijah, nung nakipagkompetensya itong si Elijah sa mga propeta ni Baal and prophet ni Lord, ang Diyos nagpababa ng apoy. Saan? Sa basang-basang kahoy. At ang basang-basang kahoy na ito, nagningas, napatunay lamang na ang tinawagan na Diyos ni Elijah ay totoo at buhay at siyang Diyos natin ngayon. Amen po ba? So ano ba? Tara niya, yung fire na ito, napakadaming beses na binabanggit sa Bible at even up to the last times and last days ang sinabi sa Bible, sa book of Revelations, that this earth will be destroyed again through what? Not the water. Not the water anymore. Not the earth. Not the wind. But through what? The fire. So what is this fire? Symbols it has a powerful symbol throughout all of the scriptures, mga kapatid. And this fire, ilang beses sinabi sa Bible na talagang pinapakita ng Diyos na itong apoy na ito, sino ang sinisimbolize? It is what? The Holy Spirit. Nakukuha po ninyo? So the time that you accepted Jesus Christ in your life, the Holy Spirit came into your life and brought what? Fire! At itong apoy na ito, ang siyang tumutulong sa iyo para maglingkod ka sa Diyos, magpatuloy ka sa Diyos, maghayag ka ng salita ng Diyos, at ibigin mo ang Diyos ng totoo, ng buong puso mo, mga kapatid. Nakuha po natin, andiyan po ba tayo? Ano ba? Ito pa sinabi, the fire what? It represents what? God's presence, His power. Ano ba? And our passion. At ano ba? And love for Him. Napakarami po yan mga kapatid, pero yan lang muna. Ano? Kasi baka abutin tayo ng alas 5. Po ba? So tanong nyo etong fire to, tulad na sinabi ko sa inyo kanina, it represents God's presence, His power. Ito yung, pag ang apoy na ito, we have this fire in our heart. Everything that is about to the Lord, we love it. Even in the smallest details, meron tayong general cleaning this, para kay Lord yun, teka, sige, pupunta ako dyan, tutulong ako dyan. Mga kapatid na lang ba pwede ko may tulong? Excited ka, bakit? You are willing to serve your life for the Lord because you know that what you're doing is not for the man, but for the Lord. Nakuha po natin? Kaya alam nyo kahit anong, teka lang, may renovation tayo sa church, mag-aayos tayo ng church, magpipintura tayo. Sige po, pastor, tutulong po ako. Bakit? May fire Amen? Pero pag teka, parang pagod na sa trabaho diba? Ang pastor natin napapagod din. Amen? So, kaya tanong niya, binuo ng Diyos ang church, iba-ibang tao, iba-ibang kakayanahan. Bakit? Para magmahalan at para magtulungan. Amen.
Amen? At binigyan niya tayo ng iba't ibang klaseng kakayanan. May mga hindi marurunong kumanta. May mga hindi marurunong tumugtog, pero may mga marurunong tumugtog. May mga gagaling maglinis. May mga magaling magbuo ng bahay. Iba-ibang kakayanan. Bakit? Para magamit, hindi lang para sa pangsarili. Hindi lang parang sa ating pagkakitaan. Para saan? Para sa Diyos. Amen. Amen? Bakit? Si Lord ang nagbigay. Ibalik natin kay Lord. Amen. Nakukuha po natin? Amen po ba? So, ito na the fire. Ano ba? Ito na. Bibilisan na natin. Meanwhile, ulitin natin. Meanwhile, the fire on the altar must be kept burning. It must never go out. Each morning, the priest will add fresh wood. Tandaan nyo ha, kaya, kung gusto nyo ma-maintain ang fire, mga kapatid, alisin nyo yung ashes, magdagdag kayo ng fresh wood ngayon. Paano kayo magdadagdag ng fresh wood? Every time that you seek the Lord, that is the fresh wood. And maintain it. Kaya kada may gawain, atindan nyo. At praise God, lahat tayo nandito. Fresh wood yan. Amen? Kaya asahan nyo mga kapatid, expect something that there will be fire tonight. Amen! Amen po ba? To the fire and arrange the burnt offering on it. He will then burn the fat of the peace offering on it. Amen? Ito niya, number 1, in order for us to maintain the fire, anong sinabi dito? Number 1, we keep the fire burning by regularly attending worship. Amen? Amen? Regularly. Hindi, anong tawag doon? Yung patalon-talon. hindi once a month, hindi twice a month, hindi occasionally, hindi meron ng magdadagdag ng fresh wood once a year. Saan makakita ng paano ma-maintain yung fire ng once a year lang? Amen po ba? But yung sabi nga ng Diyos, yung may skip mo lang yung isang presensya ng Diyos sa isang araw, kulang na. Delikado ka na. Ha? Kaya ang sinabi ng Diyos, seek me first in all that you do. Amen. Seek me first, the kingdom of God, and all of these things shall be added unto you. Kaya pag inuna mo si Lord, hindi ka nawawalan, bagkos nagkakameron ka pa. Amen. Akala lang natin minsan, ito ka, sayang to, overtime din to eh. Ano? Pero pag unahin mo si Lord, ay teka, yung mga bagay na hindi mo nakikita, dahil inuna mo si Lord, pinaniwalaan mo ng Diyos, ikikilos, mangyayari yan. Bakit? You seek Him first. Alam niyo po ba, ang Diyos natin ay Diyos ng himala. At ang Diyos natin kumikilos kahit wala ng daan. His specialty is to make a way or to make a moves in a different and in a very difficult situation. Yung tipong bangin na, pero magkakadaan pa. Yung tipong dagat na, tapos dito may kumahabol sa yung mga kawal ng mga Ehipto at papatayin ka, hinati yung dagat. Nakukuha niyo po? Bakit? Diyos yun eh. At gusto lang sabihin ng Diyos sa atin ngayon, that if you seek me first, mga kapatid, if you maintain the fire, I can do everything for you. Amen. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. He is the way maker, miracle worker, the promise keeper. Amen? The light in our darkness. And that is our God. That is who He is. Amen po ba? Nakukuha po natin? Yan ang Diyos natin at ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay at siyang nararanasan natin. Hindi man natin nakikita. Bakit? Because our God is a spirit. Kaya ayaw ng Diyos na siya'y sambahin in a physical item, in a physical form. Bakit? Kasi ang Diyos natin hindi physical. Ang Diyos natin is spiritual. Amen po ba? Ang Diyos natin hindi man natin nakikita pero nararanasan mo. Ang Diyos natin hindi mo man nakikita pero nararamdaman mo. At nangungusap sa'yo. Bakit? Because our God is not a physical form. Our God is a spiritual. Kaya darating ang panahon na itong totoong tayo, which is our spirit, will be with Him forever and eternal. In a spiritual life. Amen? Amen? Ano ba? By daily praying to the Lord. So, tinan nyo ha.
Ito na yung mga kailangan nating i-maintain sa buhay natin, yung pananalangin. Ano po, talagang mahirap ang isang araw na hindi ka makapanalangin. Yung pag nakontento ka na sa isang araw, or lumipas ang gabi, o yung ikaw man ay nagising, at nakabangon ka nang hindi ka man lang nakakapanalangin, mga kapatid, mahirap yun. Ano ba naman, why can't we do just, when we wake up in the morning, pag nagising tayo, oh Lord, thank you. Ang daming nagising, ang daming mga taong natulog ngayon, hindi na nagising. Pero ako may buhay pa din. Amen? Yung ganun lang, Lord, salamat sa araw na to, buhay pa ako. At pagpalain mo ang araw ko ngayon, araw na to. Amen? That way, you're showing that you're putting first the Lord in your day. At dahil inuna mo ang Diyos sa araw na yon, expect something that He will make something to your on that day. Amen? Ano ba? By daily praying to the Lord. Ay, naulit. Tala niya, sinabi sa Isaiah chapter 40 verse 28, Have you never heard? Have you never understood? The Lord is the everlasting God, the creator of all the earth. He never grows weak or weary. No one can measure the depth of His understanding. Amen? Tingnan nyo ha. The creator of all the earth, He never grows weak. Hindi siya nanghihina o nanlulumbay man. No one can measure the depths of His understanding. Wala ni sino man ang siyang makakaabot sa lalim ng kanyang pag-iisip. Kaya ang tao, yung ang disipulo, when Jesus is living in this earth, the disciples are always asking, sinasabi ni Jesus, hanggang ngayon ba hindi niyo pa rin naiintindihan? Hindi niyo pa rin ba naiintindihan? Kasi ang disciples, even in the last times, yung huling anong kainan? Ano yan? The Last Supper. Yung The Last Supper, yung kasi kainan. Nagugutom na kasi tayo eh. The Last Supper, yung The Last Supper? Ang question ng mga tayo, hindi pwede Lord, hindi pwede ako papayag na mamamatay ka. Hindi nila maintindihan na kailangan pagdaanan na Jesus yun. Bakit? Para sa atin. Because no one can measure the depths of His understanding because He is a true God. Amen. So ano ba? Says 29, He gives power to the weak and strength to the powerless. So doon nyo ito yung nangyayari sa atin kada mananalangin tayo sa umaga. Kada mananalangin tayo lagi kay Lord. Kada uunahin natin lagi si Lord, magbabasa tayo ng Bible. What? He gives power. What? Kanino? Doon sa atin. Sino tayo? Mahihina. Sino? May makaka-admit ba dito that they're strong? Ang sinabi ng Diyos sa Bible, blessed are those, pinagpala ang Diyos na alam nila sa kanilang sarili na sila'y makasalanan. Na sila'y mahina. Ang sinabi pa, paano mo malalaman kung ano yung kalooban ng Diyos is not to think highly above all the others. Kaya dapat ang mindset natin, mga kapatid, dito sa lupa, ang lahat ng dito sa atin, we are the very lowest people. Bakit? Kasi yung sinong nagpapakumbaba, siyang itinataas ng Diyos. At dahil ikaw na nagpapakumbaba, inaangat ka ng Diyos. Amen? Nakukuha po natin. So every time that we are praying to the Lord, seeking His presence, ano nangyayari? He gives what? Power. Kanino? Sa mga mahihina. He gives power to the weak and strength to the what? Powerless. Yan yung mga nangyayari sa atin. Kaya pagharap natin, pagtayo natin sa umaga, pagharap natin sa libutang ito, pagharap natin sa trabaho natin, ang saya ng umaga. Ang ganda ng araw. Kayang-kaya mo minsan yung mga bagay na imposible, mangyayari. Bakit? Because He gives power to what? To the weak. And He gives strength to what? To the powerless. Bakit? Inuna mo ang Diyos. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Ano ba? Even youths will become weak and tired. Ano nyo, kahit ang pinakamalakas na form ng tao is what? The youth. Ang sinabi dito, kahit ang mga kabataan will become weak and tired, and young men will fall in exhaustion. Exhaustion. Ano po? So ano pa? But those who wait, tulad na sinabi niya sa kanya kanina, those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk
and not faint. Bakit natin kailangan maganda? Kasi meron tayong inaantay. Kasi meron tayong kailangan paghandaan at meron tayong kailangan antayin. And it is our Jesus Christ. Palakpakan nga po natin ang Panginoon doon. At maganda mga kapatid, habang tayo nag-aantay, habang tayo naghahanda, tayo dapat talagang nagdadagdag ng fresh wood. Mini-maintain natin yung fire natin, yung oil natin, para pagdating ng bridegroom, which is in the person of Jesus Christ, we are ready. Amen. Sino excited dito? Sinong gusto ngayon na? Amen. Amen po ba? Ha? So continue, ano pa na? Continually serving Him with our time, talents, and money. So tanin niya, yung pagsaserve mo kay Lord talagang all life. Hindi lang talaga sa lahat ng binigay ng Diyos sa'yo, ipagamit mo kay Lord. Amen? Ano ba? We keep the fire burning by studying and reading His Word. Amen? Ano pa? We keep the fire burning by true repenting. Mga kapatid, ang repenting, hindi yung hihingi ka ng tawad kay Lord, tapos kinabukasan, okay na ulit. Ay, teka, pinatawad na ako, Lord. Safe na ulit ako eh. Tapos gagawa ka ulit ng kasalanan, tapos hihingi ka ulit kay Lord. Hindi ganoon ang true repenting, mga kapatid. Ang repenting, ang sinabi, is turning away. Ibig sabihin, eto yung buhay mo, tatalikuran mo talaga ito. Ha? At haharap ka kay Lord at susunod ka sa kalooban ng Diyos. Yun yung, wala nang lingunan yun. Tingnan niyo yung yung pinag-aralan namin last week ng mga youth. In the life of choice ni Lot. Ha? Lot's choice. On that time, yung asawa ni Lot, ang instruction ng angel, run for your lives. Ha? Huwag kayong lilingon. Huwag na kayong lilingon. Bakit? Sodom and Gomorrah represent their past mistakes, their past mistakes na pinili nila. Ang sinabi ng angel, huwag nyo nang lingunin yan. And run for your lives. Anong ginawa ng asawa ni Lot? Tinignan niya kung anong mangyayari. Ay, may apoy. Anong nangyari? Yung asawa ni Lot na naging asin. Ha? Kaya mga kapatid, pag sinabi na, when you said to the Lord, repent, then it must be true. Talikuran mo talaga kung sino ka before, and ngayon na nakilala mo ang Diyos, sumunod ka ng totoo sa Kanya. Amen? Nakukuha po natin? Amen. Ha? Wala nang balikan pa. Sabihin mo sa kapatid mo. Sa katabi mo, sabihin mo, wala nang balikan pa, kapatid. Wala nang balikan na. Kay Lord na tayo. Ha? Amen po ba? Ano ba? We keep this fire burning by holding on to our what? Holiness. Ha? Ano ba? We keep this fire burning through what? Sacrifices. At malapit na tayo matapos. Ito na tayo magtatapos, mga kapatid. Ano pa yung may kasunod pa ba yan? May kasunod pa yan, di ba? Ipa-flash natin. Ay, hindi. Sige, dyan muna. So, we keep this fire burning through sacrifices, mga kapatid. Katulad ng sinabi ko sa inyo before, mga kapatid, that every time that we sacrifice, there is fire. Mamaya nyo i-play. Bago natin panoorin yan, pakinggan nyo muna ito. Mga kapatid, every time that you made sacrifice for the Lord, ang sinabi ko sa inyo kanina, before, there is always a fire. And this fire is giving us a very powerful significance in the Bible. Because this fire is the Holy Spirit. Every time that we made sacrifice for the Lord, ang hirap, pero gagawin mo. Bakit? Para kay Lord eh. Minsan, wala ka na. Ito na lang. Pero ibibigay mo pa din para sa kapatid mo. Ibibigay mo pa rin para kay Lord. Bakit? Sabi ni Lord eh. And every time that there is sacrifice, or teka, hindrance na yung trabaho ko, hindrance na yung lifestyle ko kay Lord Lord, correct mo nga ako. Rearrange mo nga yung priorities ko. Align mo nga ako. Kahit mahirap, tatry ko talaga, Lord, na makasunod sa inyo.
And because you sacrifice that life for the Lord, there is fire. Amen? And the Lord says that the fire must be kept burning all night. Nakukuha po natin? Meron po akong isang book sa Bible. Pwede ko bang basahin muna? Bago natin panoorin yan, na-challenge ako sa buhay ng isang disipulong ito, mga kapatid. Sa lahat ng disciples, ito lang yung disciples na very short lang siyang binanggit sa Bible. Pero yung impact niya sa Bible, yung impact ng buhay niya, even sa akin, napakagrabe. Etong taong ito na talagang umibig ng totoo, talagang nag-alab sa Diyos. At maiintindihan nyo, bakit niya nagawa itong bagay na ito? Kasi fire. On fire kay Lord. Tignan nyo tignan nyo nangyari Ang sinabi sa Acts chapter 7 verse 54 to 60, when the member of Sanhedrin heard this, they were furious and gnashed their teeth at him. Kasi nagtuturo itong si Stephen, itong si Apostle, itong si Stephen na ito, nagtuturo ito na itong si Jesus, totoong Diyos. Buhay siya at siya'y nabuhay magmuli at dapat siyang sambahin. Pero ang mga taga-Israel ayaw tanggapin si Jesus Christ, galit kay Jesus Christ, kaya ang lahat ng naniniwala kay Jesus Christ, galit sila. Kaya yung mga disciples, galit sila sa disciples. Bakit? Ang pinaniniwalaan nila si Jesus Christ. But in the Bible says, blessed are those, pinagpala kayo, at you will hate by the world because of my name's sake, ang sinabi ni Jesus. Kaya don't expect that you stand with Jesus, that the world will love you. No. The world will hate you. Bakit? Kasi ang tinitindigan mo, katotohanan. Amen? Ayaw ng Diyos, mahal ng Diyos ang LGBT, yes. But their actions and their ideas, hindi kayang itolerate ng Diyos. Kaya nga niya ginunaw ang Sodom at Gomorrah. Yes, we love them, but we cannot tolerate their actions. Kaya pag nag-stand tayo dyan sa LGBTQ, anong tingin nyo gagawin nila sa atin? Mamahalin ba nila tayo? Hindi. Pero we can still love them and we can still pray for them. Bakit? Mahal sila ng Diyos at gusto silang abutin ng Diyos. Gustong ipakita ng Diyos ang katotohanan sa kanila. Amen. Nakukuha po natin? Tignan nyo But Stephen, tignan nyo yung pag-describe sa kanya, napakaganda. Bakit? But Stephen what? Full of the Holy Spirit. Grabe. Tignan nyo kung bakit nyo maiintindihan, kung bakit hanggang sa dulo ng hininga niya, he still loved the Lord and he still pursue to glorify the name of the Lord. Bakit? Full of the Holy Spirit. Yung apoy nagniningas, nag-aalab, maintain. Bakit? He is full of the Holy Spirit. Look up to the heavens and saw the glory of God. Jesus is standing at the right hands of God. Imagine niyo si Stephen, sige palakpakan natin ng Diyos. Tignan niyo mga kapatid si Stephen, saglit lang siya nag-preach. Walang offering, walang praise and worship, walang tithes. Pero ang kalangitan bumukas at nakita niya si Jesus Christ is standing ovation. Imagine, tuwan-tuwa ang Diyos sa buhay ni Stephen. Bakit? Very good, Stephen. No? Very good. Very good, Brother Dar. Very good, anak. Very good, Bel. No? Yan ang gusto ko, yan ang hinahanap ko sa buhay mo. Sumunod ka sa akin hanggang huli. Amen? Tara nyo, look up to the heavens. Ano pang sinabi? Ano pang sinabi? Nawala. Ano pang sinabi? Look, he said, I see heaven open and Son of Man standing at the right hand of God. At this they covered their ears and yelling at the top of their voices. They all rushed at him. Ano pa? Next. Drag him out of the city and began to stone him. Binato, mga kapatid, pinagbabato hanggang siya'y mamatay.
Meanwhile, the witness laid their coats at the feet of a young man named Saul. While they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Imagine nyo, habang binabato siya hanggang sa yung pamamatay. Mamaya makikita nyo kung mas grabe pa dun eh. Pero para ma-picture natin kung ano yung nangyayari. Mas grabe pa eh. Tanan nyo ha. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. And still, he pinanalangin niya, Lord. Huwag nyo silang paratangan dito sa mga ginagawa nila. Bakit? When he had said this, he fell asleep. Yung love niya dun sa taong yun, kung bakit niya hinahayagan ng salitang yun. Hindi siya nag-share doon sa mga taong yun para magyabang lang. Sinasabihan niya yung mga taong yun ng katotohanan, bakit gusto niya na ma-receive din nila sa Jesus Christ. This is the truth, mga kapatid. Sabi ni Stephen, no? Ito yung katotohanan, that Jesus is the Lord. And we have to accept Him. He is the only way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Him. Yan yung kumaga parang yung sinasabi ni Stephen. At anong ginawa sa kanya ng tao? Pinagbabato siya hanggang siya mamatay. Pero anong pinanalangin pa rin niyo kay Lord? Lord, wag niyo silang paratangan ng kasalanan dito sa kasalanan nila. Amen? Panoorin natin to. Tala niya pa. Saglit lang po ito. 2 minutes lang ito. Lagay mo lang sound para marinig nila. Why do you resist Jesus? He's your Savior. The way to everlasting life. Jesus is dead! And you will go the same way. Blasphemer! No! Jesus is alive. They tried to kill him, but they failed. He is a true prophet. I'm a Messiah. What do you know about the prophets? Your prophet put himself above the law. This boy knows nothing. I know the scriptures. Really? And you'll know Deuteronomy. Because he sought to entice you away from the Lord your God. Your hands shall be the first against him, and you shall stone him with stones until he dies. I see the heavens opening. The Son of Man standing at the right hand of God. Nakita po natin. Why it happened? Bakit at the end of his life, he did not deny Jesus? Masakit yung dinaanan niya, di ba? Nakakatakot yung ginawa niya. Alam ni Stephen, na pag nag-preach siya doon sa lugar na yun, papatayin siya. But he still stand for the truth. Bakit? May apoy. Mga kapatid, ang sinabi sa Day of Pentecost, and they received the fire, which is the Holy Spirit. At nang na-receive nila ang fire, si Peter nag-preach to the 3,000 people. Walang praise and worship, walang tithes and offering. Peter preached at the front of 3,000 people. 3,000 saved that day. Nakukuha niyo po? Etong si Peter na ito na duwag before, he neglect Jesus 3 times.
Bakit takot siyang patayin? Pero that time, he stood very proud. Very proud and boldly with courage na pinagyayabang na itong Diyos na ito ay totoo, buhay at karapat-dapat sambahin. Bakit? Paano nila nagagawa yung mga yon? That has because of the fire, which is the Holy Spirit. Ita-take over po tayo ng ating pastor, and may I call the worship team. And once again, we will worship. We will worship, mga kapatid. Ano po? And let us expect something. That God will do something this night.